Naniniwala ka ba sa mga anghel? Hindi ko pinag-uusapan ang mga kaibig-ibig na kerubin na nakikita natin sa mga Christmas card. Tinutukoy ko ang mga celestial warrior, mga banal na mensahero na nakakaimpluwensya sa kapalaran ng sangkatauhan. Ngayon, tutuklasin natin ang mga lihim ng mga anghel na napakakapangyarihan anupat maging ang Biblia ay nananatiling tahimik tungkol sa kanila. Maghanda upang makatagpo ng isang anghel na malamang na hindi mo pa naririnig, ngunit lubos na makakapagpabago sa iyong pananaw sa espiritual na mundo. Kung sa tingin mo ay alam mo na ang lahat tungkol sa mga anghel, maniwala ka sa akin, iisipin mong muli ang iyong mga paniniwala. Manatili sa amin sa Paths of Understanding dahil kung ano ang iyong. Ang matututuhan mo ngayon ay nakakamangha na hindi mo nagugustuhin sayangin ang anumang segundo. Halika, may 4 na anghel na nabanggit sa banal na kasulatan na naiintindihan natin sa mga banal na kasulatan na ang mga anghel ay mga mensahero ng Diyos. Sila rin ay sinugo ng Diyos upang maglingkod sa mga pangangailangan ng mga banal at lahat ng mga tagapagmana ng karaniwang kaligtasan ay itinala ng Biblia na maraming mga anghel sa langit ayon sa Hebreo 12:22 ang grupo ng mga anghel sa langit ay hindi mabilang, gayunpaman hindi natin gaanong pamilyar ang kanilang mga pangalan doon. Ay isa pang protesta na dapat nating naisin na maunawaan sa karamihan ng mga pagtukoy sa mga anghel. Ang napansin ko kamakailan ay maraming mga may akda ang nag-aakala na ang mga anghel ay mga espiritu ng mga patay na bumabalik sa earth. Gayunpaman, ayon sa banal na kasulatan, walang batayan para sa ideyang ito. Ang mga anghel ay mga celestial na nilalang na direktang nilikha ng Diyos, at hindi ang mga walang katawan na espiritu ng mga tao. Sa awit 8:5, nasusulat na tayo ay ginawang mas mababa ng kaunti kaysa sa mga anghel, na nagpapakita na hindi tayo kabilang sa parehong pagkakasunod-sunod ng mga nilalang. Sila ay nilikha bago ang mga tao. Nang magkasala sina Adan at Eva at pinalayas mula sa halamanan, isang anghel sa pintuan. Pinigilan na muling makapasok sa paraiso na ito. Basahin ang Genesis 3:24 espesyal na nilikha ang mga anghel. Hindi sila nag-aasawa at hindi rin sila ibinigay sa kasal ayon sa Mateo 22:30 kung kaya't ang mga anghel ng Diyos ay narito na bago ang mga tao ay ginawa ng Diyos bawat isa sa kanila maliban sa mga anghel na nabigo at nagkasala sa Lucifer ay mga banal na anghel ng Diyos. Mahal nila ang kanilang tagapaglikha at sinusunod ang lahat ng kanyang mga utos. Mababasa mo ito sa Salmo 1:3-20. Mayroong ilang mga utos ng angelic ho, seraphim at kerubin ang binanggit sa Isaias 62 at ang awit 81 ay narito ang mga anghel upang tumulong. Mga tao lalaki at babae ang Biblia ay isang aklat ng mga anghel sa lahat ng mga banal na kasulatan. Mayroon lamang tayong 4 na pinangalanang mga anghel, kabilang dito ang mga fallen angels at holy angels. Gumawa tayo ng maikling pag-aaral ng bawat isa sa kanila at ang mga tungkulin na kanilang ginagampanan ayon sa gawain sa kung saan sila ay itinalaga ng Diyos. Magsimula tayo kay Lucifer, ang nahulog na anghel. Isaias 14:12 ay binanggit si Lucifer bilang isa sa mga anghel sa langit bago siya tuluyang bumagsak bilang resulta ng kanyang pagmamataas at pagsasabuatan laban sa kataas-taasan nang magpasya ang dyablo na dakilain. Mismong makikita natin sa Isaias 1:1-2. Paano ka nahulog mula sa langit, o Lucifer, anak ng umaga? Paano ka inihagis sa lupa, ikaw na nagpapahina sa mga bansa? Sapagkat iyong sinabi sa iyong puso, ako'y sasampa sa langit, at aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y upo sa bundok ng kapisanan, sa pinakamalayong bahagi ng hilagaan. Ako'y akyat sa itaas, ang pinakamataas na ulap, at ako ay magiging katulad ng kataas-taasan. Si Lucifer ay isang napakagandang nilalang sa langit, gaya ng nakikita natin sa mga banal na kasulatan. Isang nilalang na may pambihirang kariktan. Inilarawan ito ni Propeta Ezekiel bilang selyo ng kasakdalan, puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ang bawat mahalagang bato ay pinalamutyan ang kanyang pagkatao, at siyang ang pinahirang kerubin na sumasakop sa kanya ay perpekto sa kanyang mga paraan. Mula sa araw na siya ay nilikha, Lucifer ay ganap na pinalamutyan ng lumikha. Upang ipakita ang kanyang kaluwalhatian ngayon ay pag-usapan natin si Michael, ang arkanghel. Si Michael ay kilala bilang arkanghel ng Diyos. Ang punong anghel. Ang mga banal na kasulatan ay madalas na tumutukoy kay Arkanghel Michael bilang isang
Punong prinsipe ng langit ang Anghel Michael ay isa sa mga arkanghel sa langit na nauugnay sa espiritual na pakikidigma. Maaari mong mapansin na karamihan sa mga pagkakataon na binanggit siya sa Biblia ay may labanan na dapat labanan si Michael ay halos hindi babanggitin. Kapag walang espiritual na pakikidigma na nagaganap, ang Arkanghel Michael ay nananatiling handa bilang isang mandirigma na dalubhasa sa mga espiritual na labanan. Gagampanan niya ang isang mahalagang papel sa mga kaganapan kamakailan, tulad ng inaasahan. Sa Daniel, Kabanata 12, versikulo 1, ito ay nakasulat, sa panahong iyon, si Michael, ang dakilang prinsipe, ang tagapagtanggol ng mga anak ng iyong bayan, ay babangon. Pansinin ang maingat na piniling mga salita, pinoprotektahan niya ang mga anak ng kanyang bayan. Si Miguel ay hindi lamang naugnay sa digmaan, ngunit siya rin ay isang tagapag-alaga. Higit pa rito, maaaring siya ang anghel na binanggit sa 1 Tesalonica, Kabanata 4, versikulo 16 na, tungkol sa naisinulat ni Pablo ang Panginoon mismo na may isang nag-uutos na sigaw na may tinig ng arkanghel, at may trompeta ng Diyos ay bababa mula sa langit, at ang mga patay kay Kristo ay unang babangon sa Apokalipsis Kabanata 12, versikulo 7. Siyam, nababasa natin kung paano pinamunuan ng Anghel Michael ang labanan laban sa dyablo, at sa mga nahulog na anghel at sila ay pinalayas mula sa langit. Ang pagmamataas ay ginawa ni Lucifer na subukang lumaban sa makapangyarihan ng matuklasan niya, na ang kanyang mga plano ay nabuksan. Ang kanyang mga plano ay pinatigas niya ang kanyang sarili, dahil sa pagmamataas, at dahil dito ay sinubukang magsimula ng isang digmaan, ngunit ito ay pagmamalaki na nag-sponsor ng kanyang bumagsak. Ang anghel na si Michael at ang kanyang mga hukbo ay nakipagdigma laban kay Lucifer hanggang sa wala ng lugar para sa kanya sa langit. Ang pahayag 1,278 ay nagsalaysay ng mga pangyayari ng digmaan sa langit. Bilang mga sumusunod noon ay nagkaroon ng digmaan sa langit si Michael at ang kanyang mga anghel. Nakipaglaban sila sa dragon at sa ang dragon at ang kanyang mga anghel ay lumaban, ngunit hindi na naig at walang lugar na natagpuan sa langit para sa kanila. Ang pagmamataas ay ang landas. Napatungo sa pagkawasak. Si Michael ay kilala sa kanyang dakilang lakas pagdating sa pakikipaglaban. Natalo niya ang dyablo at pinalayas siya sa langit. Kapag kasamaan, ginampanan ni Michael ang kanyang tungkulin bilang isang espiritual na mandirigma sa loob ng 21 araw na nanalangin si Daniel, ngunit ang sagot sa kanyang panalangin ay naantala ng prinsipe ng Persya. Ang prinsipeng ito ay nakipaglaban sa isa pang anghel na nagdala ng sagot sa mga panalangin ni Daniel. Gayunpaman, dahil sa pagpupursige ni Daniel sa panalangin, kinailangan ni Michael na mamagitan, na pinalaya ang anghel mula sa paglaban ng prinsipe ng Persya. Sa Daniel 10:12-13, ang anghel sa wakas ay lumapit kay Daniel at sinabi, "Huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula sa unang araw ay humayo ka upang maunawaan at magpakumbaba sa iyong sarili. Sa harap ng iyong Diyos ang iyong mga salita ay narinig at ako ay naparito dahil sa iyong mga salita. Ngunit ang prinsipe ng kaharian ng Persya ay lumaban sa akin sa loob ng 21 araw. Ngunit si Michael na isa sa mga pangunahing prinsipe ay dumating upang tulungan ako at ako ay nanatili doon kasama ng mga hari ng Persya." Natalo ni Michael ang prinsipe ng Persya at sinaway din niya ang dyablo sa pangalan ng Panginoon nang makipagtalo siya tungkol sa katawan ni Moses sa Judas. Si Michael ay hinirang ng Diyos na lumaban sa mga digmaan at hindi nawala ni isa. Ang katotohanan na si Michael ay isang arkanghel ay nagpapatunay na mayroong mga order at hierarchies sa mga anghel na inilagay. Hindi lamang si Michael ang anghel na humarap sa dyablo at sa kanyang mga tagasunod sa Apokalipsis 12:7, ngunit pinangunahan niya ang mga hukbo ng mga anghel, na nagpapakita ng kanyang tungkulin bilang commander-in-chief ng mga anghel. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na, sa Daniel 10:13, si Michael ay tinatawag na isa sa mga punong prinsipe, na maaaring magpahiwatig ng pagkakaroon ng iba pang mga nilalang na may mataas na posisyon sa langit. Bagaman ang Biblia ay hindi nagbibigay ng maraming detalye tungkol dito. Ang Anghel Gabriel ay malawak na kinikilala, lalo na sa kwento ng Pasko, bilang ang nagdala ng mensahe kay Maria, na nagpahayag na siya ay manganganak kay Jesus. Gabriel ay isa sa dalawang mabubuting anghel na pinangalanan sa Biblia. Ang isa pa ay si Michael na tinalakay lang natin na si Gabriel ay tinatawag na Arkanghel Gabriel. Ngunit ang Biblia ay hindi kailanman nagbigay sa kanya ng titulong. Si Michael ay malinaw na tinutukoy bilang isang arkanghel sa Jude, ngunit si Gabriel ay hindi binanggit sa sagradong kasulatan. Ang pangunahing tungkulin na iniugnay sa Anghel Gabriel
ay upang maghatid ng mabuting balita sa mga tao ng Diyos. Ang Anghel Gabriel ay iniugnay din ang mabuting balita na ipinadala siya kay Zacarias ang pari upang ihatid ang mensahe tungkol sa paglilihi kay Juan Bautista na siyang nangunguna sa si Jesus. Sa isang tiyak na araw ay pumasok si Zacarias sa templo at nakita natin sa Lucas 1:11 na ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya na nakatayo sa kanan ng altar ng insenso. Ang anghel na ito ay si Gabriel. Gabriel ay nagbigay kay Zacarias ng balita na ibibigay ng kanyang asawang si Elizabeth. Pagsilang ng isang anak na lalaki, kakaiba ang balitang ito para kay Zacarias na nagsabi sa anghel sa verse 18, paano ko ito matitiyak na ako ay matanda na at ang aking asawa ay matanda na. Sa verse 19 sumagot ang anghel, ako si Gabriel na nakatayo sa harapan Diyos, ako ay ipinadala upang dalhin sa iyo ang mga mabubuting bagay na bago. At sa pagpapatuloy sa talata 20, mababasa natin, ngunit ikaw ay pipi, hindi makapagsalita hanggang sa araw na ito ay maganap, sapagkat hindi mo pinaniwalaan ang aking mga salita, na magkakatotoo sa takdang panahon. Si Gabriel ay ipinadala rin kay Maria, na magiging ina ni Jesus, gaya ng inilarawan sa Lucas 1:28-31. Nang pumasok siya sa kinaroroonan niya, sinabi niya, magalak ka, ikaw na pinagpala. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Nagpatuloy siya, narito, maglilihi ka sa iyong sinapupunan at manganganak ka ng isang lalaki, at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Higit pa rito, si Gabriel ang nagpakita kay Jose, ang kasintahang babae ni Maria, sa Lucas 1:26 upang kumbinsihin siyang huwag talikuran si Maria, dahil ang paglilihi niya ay gawain ng banal na espiritu. Sa tuwing si Gabriel ay lilitaw sa Biblia, ay nagbibigay siya ng magandang balita sa mga tao, at kaya naman naisip siya ng lipunan bilang isang cute at malaanghel na mensahero. Nakatulad ni Cupid nang magpakita si Gabriel kay Zacarias, Maria at Daniel. Lahat ng tatlo ay namangha at natakot kay Zacarias sa Lucas 1:12 nang makita niya ang anghel na balisa siya, at natakot siya para kay Maria sa Lucas 1:29 na balisa rin siya sa sinabi ng anghel at pinag-isipan kung anong uri ba tinasana. At sabi ni Daniel sa Daniel 88:17, lumapit siya sa kinaroroonan ko, at nang makalapit siya ay natakot ako at napasubsob ako sa lupa. Kailangang bigyan ng katiyakan ni Gabriel ang bawat isa sa kanila bago ipagpatuloy ang kanyang mga mensahe. Ngayon ay pumunta tayo sa huling anghel na binanggit sa Biblia na karamihan sa mga tao ay hindi alam na siya ay nasa Biblia, lalo na kung siya ay inilarawan bilang isang anghel. Ang anghel na karamihan sa mga tao hindi pa nakarinig ng paglitaw nito sa huling aklat ng Bagong Tipan, ang aklat ng Apokalipsis. Ang pangalan niya ay Abaddon o Apollon, kakaunti ang mga Kristiyano na narinig ang isang anghel na nagngangalang Abaddon. Karamihan sa mga tao ay kilala lamang sina Michael at Gabriel, marahil dahil lumilitaw sila sa ilang mga sipi ng banal na kasulatan. Si Abaddon, na kilala rin bilang Apollyon, ay binanggit sa Apokalipsis 11:11 na nagsasabing, at ang anghel ng kalaliman ay nasa kanila bilang hari. Sa Hebreo ang kanyang pangalan ay Abaddon, at sa Griego ay Apollyon. Sa pahayag 11:11, ang Abaddon ay hindi isang lugar, bagkus ay ang hari ng pulutong ng mga balang. Maraming komentarista ang nagmungkahi na si Abaddon ay si Satanas mismo, ngunit mas malamang na ang anghel ng kalaliman ay isa sa mga prinsipe o kapangyarihang nasa ilalim ng dyablo, ayon sa Efeso 6:12. Ang sabi kung kaya't hindi laban sa laman at dugo ang kailangan nating labanan, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga prinsipe ng mundong ito madilim, laban sa espiritual na puwersa ng kasamaan sa mga celestial na rehiyon. Siya ay malamang na isa sa mga entidad na inilarawan sa Efeso. Bagaman si Satanas ay kilala sa maraming pangalan, si Napoleon ay hindi isa sa kanila. Si Abaddon ay lumilitaw na isang demonyo na gumagawa sa ilalim ng kanyang utos at namumuno sa isang kalaliman na puno ng mga balang na lalabas sa mga huling araw. Ang ibig sabihin ng Abaddon ay isang anghel na naninira. Siya ang anghel na namamahala sa kalaliman. Kalaliman kung saan ang dyablo ay itatapon. Abaddon ay ang hari ng mga balang na magmumula sa bottomless abyss. Aking mga kaibigan, sana nakita mo ang episode na ito na kaakit-akit. Habang nilikha natin ito, ang mundo ng angelic ay puno ng mga misteryo at ang pag-unawa sa mga celestial entity na ito ay maaaring magbukas ng mga pinto sa isang mas malalim na pag-unawa sa espiritualidad at sa universo na ating ginagalawan.
Huwag kalimutan na ang kaalaman ay isang paglalakbay at ikaw ay nasa tamang landas kasama ang mga landas ng pag-unawa. Hanggang sa susunod na video. Kung ikaw ay naantig o nagulat sa isang bagay na iyong natutunan ngayon, ibahagi ang iyong mga saloobin. Sa mga komento sa ibaba gusto naming malaman kung aling anghel nakuha ang iyong atensyon. Gumawa tayo ng mga landas ng pag-unawa sa isang komunidad ng pagtuklas at espiritual na paglago. I-click ang tulad ng kung nagustuhan mo ang video at huwag kalimutang i-on ang mga abiso upang hindi mo mapalampas ang aming mga hinaharap na yugto. Ang iyong pakikilahok ay gumagawa ng lahat ng pagkakaiba.